my channel, Chang TV mga silingan, and this is your auntie. So ayan, continuation pa rin tayo pero sa kabila na ng parto ng kusina mga silingan. See, ang laki ng kusina namin, no? So kailangan ko pang i-check kung naka-record ba talaga. See, paulit-ulit tayo dyan. So kailangan nating i-move, of course. Kailangan talagang i-move natin yung mga bagay-bagay para malinisan natin yung ibang parte ng kusina. So ayan, i-move ko na siya para doon naman yung linisan ko. So yung parte na yan dyan mga silingan, stainless yung table niya. So kung nakikita nyo, iba yung kulay kaya hindi tayo gagamit ng bleach dyan. So yung gagamitin natin dyan is yung sif. So para makintab. Iba kasi yung dyan hindi yung countertop na yung tawag doon, basta yun na yun, counter table ba yun, basta yun na yun. So iba yung niya, tapos glass din yung nasa harap niya, kaya ayan, dahan-dahan nating i-move yan para malinisan natin yung ilalim. Pagdating sa paglilinis mga silingan, may mga time talaga na magmikos-mikos lang tayo, pero minsan din kailangan din natin na linisan niya ng mabuti. Pag alam mo na medyo dirty na talaga ang surroundings, so linisan na natin yan ng mabuti. Huwag na tayong magmikos-mikos kasi tayo lang din naman ang nakatira dyan sa bahay na yan. So, ang pangit kasi, di ba, pag nakita mo yung surroundings mo ay madumi, so ikaw lang din, di ba? So, kaya pag ako talaga naglinis mga silingan, talagang linis to the max talaga yan. Kaya yan, ini-scrub ko din siya ng a little bit para yung mawala yung mga marka-marka. Ini-scrub ko siya na yung, alam mo yung green na sponge na kulay, yun yung panggamit ko. Kaya pag nakita nyo yung cloth, iitim na siya dahil nga pag yung sif ang ginamit natin mga silingan, mag-iiba talaga yung kulay ng ating cloth na ginamit. Ayan, ni-wipe ko na rin yung taas ng mga cabinet mga silingan. Hindi ko na lang siya kinuhaan ng video at dumating yung yung pest control namin. Kaya ayan, nahiya na si auntie nyo. Kaya ako gagawin ko na lang na without video, no? So ito na naman yung mga memories na iipunin natin mga silingan na nung mga OFW days natin. So ayan, pag tayo na nasa sad, tingnan na naman natin yung mga videos na ginawa natin. So, next kong ginawa mga silingan, pinaghuhugasan ko yung mga food cover na yan. Yan, once a week din yung ginagawa. Pero minsan, medyo madusty talaga siya, kaya kailangan natin gawin kahit hindi pa siya umabot ng once a week. Kasi nga, minsan yung mga butike, nagko-crawl dyan sa gabi tapos may mga itats nila, so kaya kailangan natin siyang linisin bago pa mag 1 week. Kaya yung mga food cover, kailangan din nating i-brush yan para malinis, di ba? Para naman matuwa si amo sa atin pag bumalik sila na hindi pala pinabayaan ng mga katulong ko yung bahay ko. Di ba? Baka gusto na naman nilang lumayas. Ganun lang yung mga silingan para naman makita nila na nagtatrabaho din yung katulong ko kahit wala kami dito. 'Di ba? Hindi kailangan ng mga CCTV mga silingan. So nga pala, yung bahay namin may camera yan pero sa sala lang. Sa sala, kwarto ng mga bata at kwarto ng tatlo kasi yung mga anak nila mga silingan. So every room na may mga bata, so doon lang may camera at saka sa sala. Pero yung kusina at saka hallway, wala na yan mga silingan. God, nakakapagod talaga mag-voice over flowers mga silingan. Pero wala ganun talaga. Kailangan nating gawin, di ba? Ginusto mo to, panindigan mo na. Kaya yan, pag ganyan na mga silingan, malapit na rin akong matapos sa akin trabaho niyan. Pag yan na yung mga gagawin ko, yung paglilinis na ng mga food cover, at saka isusunod ko na dyan yung floor, di ba? Yung floor namin mga silingan, ini-scrub yan ha. Ini-scrub talaga, hindi lang siya yung map na gagawin.
kailangan talaga siyang i-scrub. So, ayan, naka-ready na ang ating floor. Ayan pala, shout out yun sa kasama ko na nakaupo na. Wala na kasi siyang gagawin. Kaya, ayan, nagwa-watch and learn na lang siya. Kaya yon, hinanda ko muna yung aking kakailanganin. Of course, yung hose. Kailangan natin ng hose. And then, isprayhan natin siya ng tubig. At yun, lalagyan natin siya ng sabon. So, brush lang. At saka, ang pangit ng design nila sa cabinet sa baba, mga silingan, kasi nga, may ilalim pa talaga siya. Kaya, kailangan mo talaga siyang sundutin doon sa ilalim, di ba? Hindi na lang talaga nila binuo para hindi ka mahirapan. Ewan ko ba dyan kung sinong nag-design sa bahay na yan. Kung ako yung pagdidesisyonin, ayaw ko ng ganyang design kasi nga yung mga dumi ay na ano sa ilalim at hindi siya masyadong nalilinisan kasi nga yung walis na mga pampasok sa dyan sa ilalim, hindi naman niya minsan nakukuha yung dumi, 'di ba? So ayan lang. So, yung kusina kasi namin mga silingan, walang tiles yan. Puro simento lang talaga. O ganun lang kasimple ang bahay ng amo ko. Pero, iiwan na rin nila to. Kaya nakapag-vlog na rin ako dito. Kasi nga, lilipat naman din sila. Pero, of course, we have to stay in our limit din na wag naman tayong mag-vlog-vlog dun sa mga private places ng bahay ng amo natin. Pero mga kusina, yung mga garage, okay naman na siguro yan. So, ayan. So, hanggang dyan lang ako sa kusina mag-vlog siguro or sa labas lang ng bahay nila. So, ganun lang. You have to stay on your limit, no? Huwag tayong mag-over the backwood para naman sa privacy ng mga amo natin. Same lang din yan sa atin, di ba? Kung gagawin yan sa atin, syempre, hindi ka rin naman din matutuwa, ano? So, ganun lang din. After ko ngayon siya inisprayhan ng tubig mga silingan, so ayan, kumuha na ako ng sabon. At yan, binuhos-buhos ko no dyan. O, ganun lang yung gamit namin mga silingan. Powder lang, detergent powder lang. And then, after that, igamitan ko na siya ng walis. Walis siya para pang brush. So, yan na yung final na touch na ginagawa ko every week dito sa amo ko mga silingan. Kung hindi yan Thursday or Tuesday, ganun yan. Every once a week lang kami naglilinis ng kusina. Ganun ang sistema mga silingan. 2 oras ko talaga siya gagawin pag naglilinis ako ng kusina kasi nga malaki nga yung kusina nila. So ayan na, pa-brush na, medyo masaya na yung auntie nyo kasi malapit na talaga ako matapos at makapagpahinga na rin ako. Medyo pagod ang auntie talaga, no? So ayoko talagang sanayin yung sarili ko na nakahiga mga silingan kasi ang iniisip ko lagi pag dating ng amo ko, todo trabaho na naman ako, maninibago yung katawan ko. Ganun kasi yung katawan ko mga silingan. Hindi siya nakaka-adjust kaagad. Kaya, kailangan ko talagang i-maintain. Kahit wala man yung amo ko, kailangan kong i-maintain na huwag kong sanayin yung sarili ko na nakahiga, nakahilata, or nakaupo. Kaya gumagalaw-galaw talaga ako mga silingan. Kasi ako lang din naman yung mahihirapan pagbalik nila. Kasi nasanay na din yung katawan ko na wala masyadong ginagawa. So, ganun lang mga silingan. Ganun ang mga OFW, no? Akala nila siguro ang saya-saya ng buhay, ang gaan-gaan ng trabaho natin dito. Akala siguro nila na pa upo-upo lang tayo dito. Di dun, no? Tagalog na naman. Hindi nila alam, no? Sa likod niyan ay yung mga pagsakripisyo, pagsisikap at trabaho talaga. Kasi bawat oras, bawat segundo mo dito ay bayad. After ko nga brush, ayan na, binanlawan ko na siya. So, ginamitan ko na siya ng scraper. Scraper ba yung tawag dyan mga silingan? Basta yun yung ng tubig. So, i-scrape din natin siya para mas mabilis siyang matuyo. Ayan.
Ganyan lang. So, actually, hindi ko pa pwedeng sanang banlawan yan kasi kaka-spray lang ng pest control na. Kaso, wala na rin eh. Hindi ko kayang hintayin yung oras kung kailan ko siya banlawan. Kaya, binanlawan ko na. But anyway, wala naman masyadong mga ano dito, mga ipis. Butiki, parang butiki, normal naman na yan. Pero yung ipis, wala naman. Tsaka yung mga, ewan ko kung bakit, naiinis sila sa langgam. Sa atin, normal lang naman yung mga langgam, ano. Pero sa kanila, parang naiinis siya. Kaya kailangan talaga wala silang makitang mga langgam or whatsoever. Ganun talaga yung mga mayayaman ng mga silingan. Kasi sa atin, mahirap. Normal lang naman yun. Hindi naman problema sa atin na may mga langgam dyan ay or ipis mga lang, or butiki na nga lang sila pag nakakita ng ganyan. Ay, Diyos ko, ang sigaw to the highest level talaga. Kasi hindi nyo na ako nakikita minsan mga silingan kasi kailangan talaga ipasok yung ano na yan, scraper dyan sa ilalim ng cabinet. So, after that, imamap ko na siya. O si, ganyan, no, matagal ang trabaho. Maproseso talaga ang trabaho. Pero, well, masaya na tayo dahil patapos na yung trabaho natin. So, thank you for watching Chang TV mga silingan and hope you like my video and don't forget to like and subscribe my channel Chang TV and goodbye mga silingan.